Good evening. Tayo ay magbabike review. Maiba naman. Gamit natin ngayon CB650R inline 4. Nice. Short ride lang tayo. May angkas agad ako. Kasama natin si Mrs. ngayon. Manageable naman so far yung ating weight. Yung weight ng motor at saka weight ni Mrs. Tsaka weight ko. Manageable pa naman. Yung power delivery linear lang. Hindi ko masyado magugulat pagkada piga. Ang una ko agad napansin dito, yung handlebars nya medyo parang konting-konting lang aggressive lang naman. Is dito sa speedometer 20.2 km per liter yung kanyang average consumption. So for inline 4, matipid to. Wala siyang hindi siya ganun kataas na windshield katulad ng ginagamit natin, kaya yung hangin medyo nararamdaman natin. Ramdam ko agad sa ganito ko yung lubak ng daan. Siguro dahil hindi pa tayo sanay dito sa ganitong handlebar. Pero yung ginagawa natin dito sa paghawak lang sa handlebar is hindi naman ganun ka sobrang pwersado. Relax lang yung natin, ating elbows. Pagka siguro nagbe-brake, yun lang, kailangan ng konting puwersa, lalo na ngayon may may back ride. So pagka nag-brake naman tayo, pag gamit ang front brake, sigurado yung puwersa, yung bigat mapupunta sa kamay lahat. Ganda talaga ng tunog ng inline 4. Barakong-barako yung tunog niya Sana all. Ang kada tunog 500 500 na gas kada bombo mong ganun. Intimidating siya sa unang mong tingin, pero pag sinakyan mo siya, na ride mo ng konti, kayang-kaya naman. Nararamdaman ko lang yung init ng fan. Buti na lang naka-pants tayo. Siguro mahirap to pag yung tipong pan-daily mo siya, tapos lagi kang nata-traffic. Ayan, mainit nga siya sa binte, pero konting-konti lang naman. Huwag ka lang yung tipong naka-short siguro tapos traffic. GG. Aftermarket na pala tong niya, levers. Tapos naglagay siya dito ng switch for MDL. Medyo mahina kasi yung ilaw nung nito, nung stock. Ayan mahina. Meron din siyang hazard, yung ilaw, busina. Ayan. Sa sobrang tagal ng traffic, dito na tayo nag-bike review. Oo. EDSA yan, kaliwa or kanan, EDSA yan. Saan ka ba punta? Ha? Ay, kaliwa. Joke lang, hindi ko alam kung tama yung tinuro ko. Grabe, sarap. Sarap ng acceleration niya, linear lang, hindi ka magugulat. Kung ano yung gusto mong ibigay niya, ibibigay niya naman. Yeah. Sa handling, ayos na ayos naman. Oh. Hindi pa tayo makapag-drive na maayos. Sobrang traffic. Ang bike review natin, traffic review Oopsie. Oh, di ba? Madami nagpapabomba. Sarap naman kasi talaga sa tenga na ito. Barakong-barako yung tunog Yeah, boy. Wow, sige, banat. Lubak, hindi siya masyado ramdam. Showa shock yung harap. Yung likod siguro showa shock din. Advance ako mag-isip.
So sa low RPM, nararamdaman ko na agad na kailangan ko magpalit. Paano masabi? Not sure if nandun yung power niya sa low to medium RPM or meron pa siyang ano sa high. Siguro further rides pa pagka yung tipong medyo maluwag. Ay, may nangyaring masama. Ano kaya yan? Naku, sana okay lang sina kuya. Nagpalipas oras lang tayo para hindi masyado matraffic. Grabe, nararamdaman ko agad yung ano, kakabukas ko pa lang, nararamdaman ko agad yung init. From 20 kanina, naging 19.9. Nagbabari siguro sa takbo. Pag matraffic yun, lumalakas na siya sa gas. Lah, nag-go si kuya, stop pa. Talaga nang mapapasigaw ng bomba yung mga nandiyan. Ang ganda talaga ng tunog. Mambo na! No! God, please, no! Huwag kang umambon. Magbabike review lang? Nang babasa ka na agad? Ginaya ko lang si Bato sa ibig. At certain RPM, nararamdaman ko yung ano, yung vibration sa handlebar. O sobrang nipis lang siguro nitong gamit natin na ano, na gloves. So we don't have the capacity. At saka isa pang factor is yung daan. Sa power delivery, ang bilis ng response ng throttle. May specific na RPM na medyo nararamdaman mo yung vibration. Pero katulad nitong mga medyo mababa lang na parang nagga-glide, wala, hindi mo masyadong ramdam eh. May certain point eh. Hindi ko lang siya ma-pinpoint kung nasaan. Kasi medyo marami pang sasakyan, hindi pa natin siya mahanap ng maayos. Hindi tayo makatakbo ng dire-diretso. Kakaiba yung ano niya, engine brake. Lumakas, tigil muna tayo. Inulan na tayo. Ano masasabi mo sa ating bike review? Ay nako. So ipopostpone muna natin yung bike review natin dito, and then tutuloy na lang natin siya pagka okay na ulit yung panahon.